Sino ka? Lumabas ka. Nagsimula ka ng magnegosyo, ang taray mo pa rin. Huwag mong pagsisihan ito. Ako si Tang Siwei, hindi nagsisisi sa desisyon. Isa pa. Pagod na ako. Ayaw ko na. Ikaw ang unang lumapit sa akin. Ito na ba talaga ang katapusan? Ano pa? Bakit mo ako hinanap? Sino ka ba? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. At ayaw kitang kilalanin. Hindi mo alam kung sino ako. Alam ko, huminahon ka. Magaling ka naman, pagbibigyan kita. Ako. Ito ay 5 milyon na tip. Gamit ito, hindi mo na kailangang magtrabaho sa club, gusto mo man ng nobya, o mag-aral sa abroad. Tatagal ito ng ilang panahon. Pangahas ka at ginaganito mo. Alam mo ba kung sino ako? Akala ko mas may karanasan ka. Yingxiu. Bawasin mo sa account ko. Pangulo ng Tang Corporation. Binigyan ako ng gamot ng Tang Corp. President yun. Ang bidding para sa Jiangbei Development Rights ay sa 3 araw na lang. Kalaban natin muli ang Tang Corp. Parang tayo talaga ang magkatunggal. Pupunta. Tagapamahalang General Tang, ang pagbisita sa loob ng 3 araw. Nag-alok ang Grupo Go ng 10 bilyon para sa lupain sa Jiangbei. Sundan ba natin? Kailangan nating talunin ang group at makuha ang karapatan sa pag-unlad ng Jiangbei. Habol pa rin, natalo na tayo ng 6 na beses. Noong nakaraang rangkang ng yaman sa Jiangcheng. Pangalawa na naman tayo. Pangalawa na naman, talagang kalaban ko ang Grupo Go. Mahiwaga ang sifi ng Grupo Go, ngunit mahirap talunin. May chismis sa Jiangcheng na, ang CEO ng Grupo Go, mukhang nakakagalit sa mga Diyos at tao, pero walang interes sa babae. Mukhang hindi klaro ang kanyang oryentasyon. Mukhang nakakagalit sa mga Diyos at tao. Kawili-wili. O pala Presidente Tang, tumawag na naman si Zhou Yan kahapon, mahigit 100 beses. Ito ang regalong ipinadala niya. Siya ang nandaya, ginugulo pa rin ako matapos makipaghiwa. Ay block mo na lang siya. Presidente Tang, alam kong masakit ang puso mo, at kailangang maglabas ng sama ng loob, pero hindi pwede. Hindi ako masasaktan ng basurang lalaki. Sa paningin ko pare-pareho lang ang mga lalaki. Ang pakikipagrelasyon, laging ganoon ang wakas. Mabuti pang wag na lang, kunin mo ang kailangan mo. Nagpakalabis ako, babalik na ako sa trabaho. Presidente yon, hindi ka nagpapakita sa publiko. Bakit ngayon, dadal ka sa pagbisitang ito? Para hanapin ng isang tao. Narito ngayon ang CEO ng Tang Group, di ba? Oo. Presidente yon. Mukhang dumating na ang CEO ng Tang Group. Narito na si Presidente Tang. Si Presidente Tang sa pagbisitang ito, muli ang Tang Group at Grupo Go ang magkatunggali. Kumpiyansa ka bang matatalo ang Grupo Go? Labis ang kumpiyansa ko ngayon. Hintayin ninyo ang resulta. Presidente Tang, pareho kayong CEO ng Grupo Go. Pinakabatang negosyante sa lungsod. Kilala mo ba siya? Oy, nandito na ang CEO ng Grupo Go. Bilis, bilis, bilis. Ang bidding event ni Pangulo Tang, gaganapin sa tabi ng lawa sa likod ng hotel. Ako na ang maghahatid sa iyo roon. Pangulo yun. 6 na beses natalo ang Tang Corporation pero ngayon, determinado silang manalo. Ano sa palagay mo? Ito ang magiging ika-7 pagkatalo niya. Ang bidding event sa Jiangcheng ay may prestihiyo. Siyempre, lahat ng dumalo ay mga importanteng bisita. Malapit nang dumating ang mga pangulo ng Tang Corporation at Go Corporation. Tang Siwei, bakit siya nandito? Ang probinsya ng ex-girlfriend mo. Tang Siwei, bakit ka nandito? Bakit hindi ako dapat nandito? Ako dapat ang nagtatanong kung bakit kayo nandito. Kayo nagkasala sa pangangalunya. Ang tatay ni Lu ay importanteng tao sa Go Corporation. Siyempre nandito kami para magbid para sa Go Corporation. Pero ikaw, ano ang ginagawa mo dito?
Walang preno sa bibig niyo kung kayo ang pinadala ng View Corporation. Ang event na ito ay akin ang mapapasakamay. Tigil mo yung pagpapanggap, kahit apelyido mo ay Tang. Hindi ka presidente ng Tang Corporation. Nagsisisi ka bang hiniwalayan mo ako at sinundan mo ako dito? Huli na ang lahat. Kung wala kang salamin, tumingin ka sa ihim. Paano ka napakabasura pero ang lakas ng loob? Hampas lupa ka. Sayang ang oras sa kanya. Malamang nakapuslit lang. Yang probinsyana. Tatawagin ko ang tatay ko para paalisin ka. Bakit siya nandito at may kasamang mayaman? Tita, may asikasuhin muna ako. Sige. Excuse me, wala kang karapatan na paalisin ako. Sabihin mo sa presidente ng View Corporation na kausapin ako. Hanggat hindi ka naaabi, hindi ka titigil. Bakit mo akalaing? Dahil ako ang presidente ng Tang Corporation. Si Tang Nababaliw ka na ba? Sa isang taon kong pagsasama sa'yo, pagkain at damit mo, mukha bang CEO ito? Akala mo, dahil tangang apelido, CEO ka na ng Tang Group. Hindi tulad ang lalaki pinagpalit sa butil ng linga. Nagdaya para sa 1,982 Longjing Tia. Matandang babaeng palabinta. Joe yan, sobra ka na. Tang Zuwei, huwag kang magmalabis. Tumigil ka. Kadiring lalaki. Jiang Kai, hindi ba ito ang assistant ng Pangulo ng Tang Group? Siya kaya ang tunay na CEO ng Tang Group. Tanong pa ba yan? Palamuti lang ba yung mga mata mo? Sa ilong mo? Tang Zuwei, itinago mo ang tunay na katauhan mo. Sobra ka na talaga. Pasensya na. Nung araw na sasabihin ko sana, doon ka nangaliwa. Mayaman pala, di mo sinabi? Huwag mo akong sisihin, huwag mo akong lokohin. Alam ko ang ginawa mo nung gabi. Binabayarang modelo. Nakuha ko lahat ng CCTV footage. Gusto mo bang mapanood ito ng lahat? Inabangan mo ako. Hoy, kinakabahan ka na CEO Tang. Lagdaan mo na lang ang tseke. Sino tong gwapong to? Alam ko na, ikaw yung binabayarang lalaki. Meron akong stepmother. Kung kaya mo siyang tiisin, hanapin mo siya. Ito ang CEO ng Go Group. Tumahimik ka. Anong gugo? Pasensya na yun, nadulas ang paa ko. Gugu ano? Sumama ka sa... Salamat sa pagtulong kanina. Pero bakit ka bumalik sa ganyang trabaho? Alam mo ba kung sino? Yung babaeng inihatid mo, siyang matriarch ng pamilyang View. Nakakainis ka, kumukuha ng kahit anong trabaho. Kumukuha ako ng kliyente. Alam ko, ginagawa mo to para sa pera. Pero, dapat may prinsipyo ka. Pamantayan, paano kung isang araw, kukunin ka ng presidente ng View Corp, pupunta ka ba? Tang Zuwei, alam mo ba kung bakit ko inihatid ang matriarch ng View? Dahil ako ay... Wala akong pakialam kung sino ka. Heto ang tseke. Kunin mo ito, humanap ng dissenting at tumigil sa ganitong klase ng hanap. Mabuhay ng maayos. Tang Zuwei. Kailangan ko nang umalis, ikaw na ang bahala sa bidding. Presidente yon, sabi ng Tang Corp, ay determinado makuha ang lupang ito. Makikipagkumpetensya ba tayo? Gamitin ang lahat ng paraan, kailangan nating manalo. Naiintindihan. Cheque lang yan. Anong espesyal dyan? Hindi mo naintindihan, binigay ito ng isang babae sa akin. Kumukuha ng pera sa babae at nagmamalaki. Makinig ka, kahit sino kayang gumastos para sa babae, madali yon. Pero ang pagpapagastos ng babae sa'yo, yan ang tunay na karisma. Nakakagali, kulang pa ng 1 bilyon ang lupa sa Jiang Bay. Napunta na naman sa View Corp. Kapag nakilala ko ang presidente ng View, hindi ko siya palalampasin. Sabi ng presidente ng Go, may mukhang ikinagagalit ng langit at tao. Pero hindi nagpapakita sa publiko. Baka napakapangit niyang nakaka-insult, nahihiyang magpakita. Siguro nakakadiring talaga, bukod sa kanyang kalabuang oryentasyon. Malamang, may sikretong kondisyon. Sa tingin mo bakla siya? Anong nakakatawa? Itong babaeng to ayaw tumigil. Gusto mong maglaro? Sasamahan kita. Pero Zuwei, hindi ka mahilig sa maasim noon. At umiinom ka ng malamig, bilangin mo ang mga araw. Dapat ba nasa regla ka na? Sa tingin ko,
Higit 20 araw na mula nung huli kong regla. Zuwi. Buntis ka ba? Impossible. Unang subok, gumana agad. Sabihin mo, nakabuntis ka ng patago. Kaninong anak yan? Itong babae. Tagal nating hindi nakita. Bakit lagi tayong nagkikita? Kailan ba ito matatapos? Maling tao ang hinahanap mo. Sino siya? Mamaya na ang paliwanag. Yun. Ayos ka lang. Ayos na ayos ako. Wala akong problema. Ay, samahan mo ako sa Tara na. May mga dapat asikasuhin. Hanggang sa muli. Ay naku. Hindi na maulit. Binatang siyon, ako ba ang hinahanap mo? May itatanong ako sa'yo. Tungkol sa OB-GYN ang tanong mo. Ikaw bang nakabuntis sa babae? Huwag kang magkalokohan. Ganoon ba ako klase ng tao? Sabihin mo na, meron pa akong buntis na pasyente. Naghihintay sa konsultasyon. Nasa likod ng pinto. Magandang araw para po sa konsultasyon. Iabot mo ang iyong report. Sukot sa tiyan, walang gana kumain. Nangangasim ang sikmura. HMM. Positibo sa pagbubuntis ang resulta. Mga 2 linggo na. Talagang buntis ako. Wala lang. Pusa lang. Alam kong nakakagulo ito, pero subukang kumalma. Kung itutuloy mo ang bata, alagaan mo ang sarili mo. Kung hindi, papirmahin mo ang lalaki. Pero mag-ingat ka, may peligro ang operasyon. Hindi. Ikaw, bakit ka nagtatago? Huwag mong ipagawa yon. Anong pakialam mo? Ako. Dosi, babalik ako bukas. Sandali. Hoy, huwag mong guluhin ang pasyente. Anong pakialam mo? Walang oras magpaliwanag. Hoy, Suwi. Anong ginagawa mo? Huwag mong sabihin, dapat mong panagutan ito. Ako. Di kita kilala, di ko alam pangalan mo. Wala akong alam. Ako si Yunzao. Wala akong pakialam sa pangalan. Ngayon, gusto mo bang maglabas ng tseke? At magsabi, ipalaki ang bata sa pamilya mo, tapos aalis na ako. Itataboy ang ina. Hindi, di ko naiisip yon. Di gusto mo Gagong tao. Sana importante ito. presidente yon nung nasa hotel tayo. Ang naglagay ng gamot sa inyo, ay ang inyong mother's rank si Liu Fen. Ano? Hindi na maabutan ngayon. Babalik naman siya bukas sa ospital. Bakit nagmamadali? Pagdating niya bukas, ipagbigay alam mo sa akin. Siya pala ang gumamot at nag-drop sa inyo. Hindi siya mukhang ganun. Ospital ng Jiangcheng. Nagkamali ako sa kanya. Pareho na. Pagdating niya bukas, dapat mo akong ipaalam. Huwag siyang payagang magpa-opera. Bakit ko siya pipigilan? Anak ko yan. Naku, ang gulo-gulo. Yunzao, nandito na siya. Nagdesisyon ka na ba? Doktor, itatago ko ang sanggol. May panganib itong procedure. Ano? Sabi ko itatago ko ang sanggol. Bakit mo gusto ang batang ito? Kailangan ko ba itong ipaliwanag? Hindi tutuloy ang operasyon. Pakakasalan kita. Pakakasalan kita. Hindi ako sang-ayon. Napag-isipan ko na. Ako ang bahala. Hindi. May sarili akong pera. Kaya ko to. Pasensya na po, sir. Pero ako'y may kasintahan na po. Magsawa ka na. Pangako. Anong sakto naman? Nanay, tatay. Lolo.
Kanselahin mo iyong kasunduan. Tungkol naman sa apo niyo, hindi ko pa siya nakilala. Paano ko siya pakakasalan? Lolo, huwag kang makialam. Matanda na ako. Di ba ako pwedeng humanap ng sarili? Yun, Joe. Huwag mo akalaing kahinaan ng kabaitan. Ito'y nakaayos ng Panginoon. Mga ninuno, kami ng nanay mo, nagtiyaga upang piliin ang pinakabagay na lalaki para sa'yo. Zuhui, nakatingin ka pa rin ba? Kay Joe yan na walang utang na loob. Ang ama mo't ako'y para lang sa'yo. Pero Huwag kang mag-alala. Naibigay ko na ang sagisag. Sa pamilyang iyon, ang nakalang kapartner mo ay lalapit sa'yo. ang aking kasunduan, di ko man lang malaman ng pangalan, tangkad o itsura. Tadhana ang nagtakda. Hindi maaaring isiwalat ang mga lihim. Naiintindihan mo? Kung gusto mong kanselahin ang kasunduan, ngunit kung talagang gustong kanselahin, ikaw mismo ang gumawa. Wala nang karagdagang detalye. Ito ang sagisag. Nahanap na ba siya? Boss, itong bagay na to. Abot kaya lang sa mga tiyang. Hindi aabot sa 50 piso. Paano natin siya mahahanap? Ang napangasawa mo, ang mapapangasawa mo, masyadong magarbo. Ang aking mga magulang bayi, kumuha ng pulos walang pera para may pakakasal sa akin. Hindi. Magpatuloy sa paghahanap. Kailangan ko siyang mahanap at linawin ang lahat. Opo. Sa ganito, nasusunod ang hilig ng aking mga magulang na magkaroon ng hindi ikinakasal, isang perpektong plano, walang makakasira nito. Hoy! Ano? Binibigay ng Gu Corporation ang kalahati ng karapatan sa pagpapaunlad ng Giant Bay para sa pakikipagtulungan sa Tangcorp. Presidente Ta, kumpirmado ng legal na department, ang mga tadhana sa kontrata ng Go ay walang pagkukulang. Bakit pa kailangang tingnan ng personal? Ang Gu Corporation na nagkaloob ng napakalaking proyekto. Paano ako makakatiwala kung hindi ko makikita ng sarili kong mata? 5 araw pa? 5 araw. Hindi. 3 araw lang. Kapag hindi natapos sa 3 araw, tatanggalin ka. Tatlong araw. Maihahatid ko sa loob ng 3 araw. Presidente yon, kayo po'y. Ang mga kabataan ngayon, magsumikap kayo. Kapag hindi natapos sa 3 araw, mag-impake na at umalis. Ay. Ha? Ang laki ng sansa, Siwei. Anong ginagawa mo rito? Bisitahin ko ang presidente ng Gu Corporation. Dito ka nagtatrabaho. Mukhang sineryoso mo ang sinasabi ko, magtrabaho ng maayos. Tumigil ka sa dating trabaho. Anong problema ng presidente ng Go? Narito ka mismo, pero ayaw kang tanggapin. Ayaw kaming kausapin, pero binigay ang proposal. Ito ba'y bago estratedya laban sa kompetisyon? Hindi. Sabihin mo sa kanila, ikansela ang kasunduan. Sige. Teka, huwag. Mukhang disente ang presidente ng GU. Baka nagkakamali lang. Ganito na lang. Maghintay kayo sa conference. Aayusin ko ito. Dito tayo. Ito. G, tagapamahalang General Tang. Sige po kayo. Pagbutihin ang trabaho. Presidente yon, maupo po kayo. Samahan si Presidente Tang sa reception. Huwag mong pabayaang kanselahin niya. Pero, bakit mo itinatago ang pagkatao mo at binibigyan mo pa ng malaking kita? Nagkasala ka ba? May ginawa ka bang masama sa kanya? Maupo po kayo. Pangulong Tang, ang kape po ninyo. Sandali. Palitan ng baso ng gatas. Hindi na kailangan. Hindi maganda para sa kanya. Alam mo naman yan. Magpakabait ka. Nasaan ang presidente ng kumpanya Gu? Isang napakalaking proyekto. Hindi pa siya makadalo para pag-usapan. Ang aming presidente ay ipinasa na ang kapangyarihan sa Yunjo. Mula ngayon, ang proyektong ito ay kay Yunjo na ipinagkatiwala. $1 billion na proyekto sa baguhan. Kailangan ko dagdag na 0% na tubo. Sang-ayon ako. 20%. Payag ako. Kailangan kita sa kumpanya para madali ang ugnayan natin. Posible ba yan? Pwedeng mangyari. Nako.
Baguhan ba siya dito? Ang gwapo niya. May girlfriend kaya siya? Bakit hindi mo hingin numero niya? Lapitan mo nga. Bago pa siya maaga ng iba. Pasensya na, salamat. Nandito ka na. Nagluto ako ng oatmeal, maganda sa kalusugan mo. Hindi, nakapaghiwa ka na ba ng prutas dati? Tingnan mo tong di pantay na hiwa, ang daming bukol-bukol. Gumagawa ka ba ng sini? Mainam sa kalusugan ng pagkain ng prutas. Binabalaan kita. Ang batang ito ay akin, wala ka doon sa usapan. Huwag kang makialam. Pangulong Tang, nag-overthink ka. Tungkulin ko ang alagaan ng aking superior. Tigil mo yung ngiting yan. Nandito ka para magtrabaho, hindi para magbenta ng ngiti. Pangulong Tang, hindi ko maintindihan. Ang ibig mong sabihin, hindi naman naapektuhan ang trabaho. Lahat ng babaeng empleyado, palaging nagdadala sa'yo ng tsaa at kape, tapos sasabihin mong hindi apektado ang trabaho. Noong nasa Gu Corporation ako, walang lumalapit sa akin. Ano nang sinabi mo? Wala. Tama na, bilisan mo, at gawin ang kontrata kay Jiang Kai. Pangulong Tang. Pangulong yon, sinundo po kita. Pangulong Tang, naayos na ang proyekto. Maasahan mo. Oo nga pala, si Pangulong Wang ng Risen Group gusto makipagtulungan sa atin. Bakit mamahaling sasakyan pa ang dala mo para puntahan ako dito? Wala kaming murang sasakyan. Pangulong yon, sa Tang Corp ka nagtatrabaho sa araw, at sa Go Corp naman sa gabi. Kaya mo ba yon? Pakialaman mo sarili mo. Siwi. Pagod ka na? Nagpagawa ako ng bird's nest soup. Sakto lang ang temperatura. Inumin mo habang mainit. Sinabi ko na sa'yo, ang batang ito, walang kinalaman sa'yo. Tigilan mo na to. Narito ako para pag-usapan ang proyekto. Yun Zhao, sino ka talaga? Pagkatapos ng mga nakaraang araw, dapat hindi na. Galit si Tang Siwei sa Pangulo ng Gu Corp, di ba? Sa totoo lang. Suwei. Naku. Ang mga magulang mo, alam na ang tungkol sa pagbubuntis, at paparito na. Suksiao pa, nagsumbong ka na naman, no? Pasensya na. Binigyan kasi ako ng tatay mo ng tsaa, nakalimutan ko lahat. Hindi solusyon ang pagtatago. Ako ang bahala. Ikaw. Ikaw ba yung nobyo? Suwei. Binabalaan ko kayong dalawa. Huwag kayong magsabi ng kung ano-anong beer. Ma, pa, bakit kayo nandito? Tara, umupo kayo. Ma, ito, bagong lutong bird's nest soup. Mabuti sa balat. Lumabas kayong lahat. Tito, maayos nating pag-usapan. Uuna na kami. Hindi ako alis. Lumabas ka na ngayon dito. Kung ipagsabi mo sa magulang ko na sa'yo ang bata, hindi mo na makikita ang bata. Alam mo ba ang ginagawa mo? Kaninong anak ito? Papaaksyonan ko siya kagad. Wala ka ng takas. Sabi ni Tio Tang, pupulbusin ka niya. Tio Tang, hindi gagalawin si Siwei, di ba? Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Tang ay nagpoprotekta sa kanila. Ang target lang nila ay yung nanakit kay Zuwei. Ligtas siya. Buntis siya sa anak ng iba. At wala kang pakialam. Napakabait ng nobyo ni Siwei. Wala siyang pakialam. Basta masaya si Zuwei. Bakit ako iintindi? Ikaw ba ang nagpadala ng bird's nest? Napakamaasikaso mo. Siguraduhin nakakain si President Tang sa tamang oras. At huwag masyadong magpuyat. Salamat tita, gagawin ko. Tito, tita, samahan ko kayong lumabas. Hoy, kailangan nating mag-usap. Lolo, gusto kong i-cancel ang kasunduan. Walang kwentang tao ka. Kanina lang, ang pamilya ng babae ay tumawag sa amin.
Sabing buntis ang anak nilang babae, at gustong putulin ang kasunduan. Anong sakto? Tingnan mo ang anak nila, buntis na. Ikaw naman, nakatirang patay pa rin. Tapos na ako, Palem. Anong pagkakataon? Buntis din siya. Bahala na, mababawasan ang problema kung titigil na. Anong ginagawa mo? Bakit parang si Mr. Yun ay isang daman ating CEO? Si President Tang at Mr. Yun parang may spark. Ikaw, anong problema mo? Mula ngayon, hindi na kita pakikinggan. Ang anak ko, akin ito. Anong karapatan meron ka para ipaglaban ang batang ito? Ming Xiao, sabi mo hindi buntis si Tang Siwei. Sabi mo hindi ako buntis. Paumanhin. Pasensya na po, gabing-gabi na noon, nagkamali ang nurse, nahalo ang report mo sa iba, ito ang sayo. Gastroenteritis lang ang sintomas mo. Eh yung regla ko. Naku po, parang ngayon lang nagsimula. Doktor, makikiraan. Siwei, saan ka pupunta? Pag-uusapan natin ito mamaya. Bakit ka nandito? Maputla ka, may nararamdaman ka ba? Wala, ayun, hindi naman talaga ako buntis. Nagkataon lang, kaya nga, wala kang obligasyon sa akin. Hindi ko naman ito naging pabigat. Nauunawaan ko na ito'y tadhana. Kung papayag ka, nais kong. Suwei, anong ginagawa mo dito? Nanay, tatay, anong ginagawa ninyo dito? Dumalaw kami sa kaibigan. Bakit nasa ospital ka? Nag-iinarte ba ang baby? Wala pong Anong ibig mong sabihin? Nagkamali lang po talaga. Nagpa-check na ako. Hindi buntis? Mabuti. Ha, bakit nandito ka rin? Mga gwapong itong mga lalaki, lahat sila babae. Mag-ingat ka sa kanila. Tito, ako. HMP. Ayos, sakto, di na kailangang kanselahin ang kasal. Sa totoo lang, di pa natin binabalik ang bigay kasal. Tara na, tutoy, kausapin natin ang biyenan. Tara na. Hoy! Teka, nanay, tatay, paki-explain naman. Bakit di natin itigil ngayon na? Naku, Pinsan, may problema ka alternasyon. Sinabi ni Lolo na umuwi ka kanina, pero umabot ka pa ng gabi. Maraming trabaho, pwede bang magpalambing ka mamaya? Huwag mong ubusin lahat. Alam kong pinakamabait ka. Ako na bahala. Pinsan, nag-oo ka ba palagi? Sobra sa trabaho. Mukha kang pagod na pagod. Bakit? Galit na galit ka pa rin. Abala lang ako sa trabaho at hindi makabalik. Lolo, abalang-abala si kuya. Patawarin mo na siya. Abala, mas importante pa ba ang kumpanya kaysa sa kanyang kaligayahan sa hinaharap? Makinig ka, wala na ang mga magulang mo. Kung wala ako, matitirang binata ka habang buhay. Oh. Ito pa rin? Hindi ba natin binuwag ang kasunduan? Hindi. Malas siya sa mga lalaki. Nagkaroon ng maling pagdadalang tao. Ngayon, may islan siya emotionally. Sa totoo lang, ito na ang pagkakataon mo na agawin siya. Agawin? Mali ang terminong iyan. Lolo, bakit ipinipili ang babaeng iyon? Wala kang alam. Inalam ito ng isang manghuhula. Eto. Tingnan mo. Nakikita mo ang larawang ito? Ang ganda. Tingnan mong mabuti. Lolo, hindi mo ba masabi sa akin kung sino siya? Ito. Ay sikreto ng tadhana. Sabi ng manghuhula, dapat nidaanan ng pagsubok na ito bago magsama. Pag-isipan mong mabuti. Hi, nagkonsulta ka ba sa peking manghula na yon? Parang pamilyar siya. Nakita ko na ba siya dati? Presidente yon. Ito ang mga profile ng mga babaeng tumutugma sa larawang ibinigay mo. Ang dami. Maliit lang ito. Galing lang sa distrito ng Jiangcheng. Sa isang larawan lang nung 5 siya.
Tara na sa... Ang relo na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Limited edition ito. Gusto kong bilhin ito para sa kaarawan ng tatay ko. Bilasin mo, kunin mo na. Impossible. 5 milyon ang presyo ng bawat relong ito. Sino ba ang kalaban ko dito? Ngayon, antayin na lang natin ang tadhana. Bilhin mo kanino man ang nakakuha. Presidente Tang, handa na ang proposal. Tapusin natin sa mga susunod na araw. Ang trabaho ko matatapos na sa yugtong ito. Relo mo. Hoy, Jiang Kai. Tingnan mo ang suot na relo ni Yun Sao. Hindi ba yan? Yung relong pinag-aagawan natin. Patanjin nga. Tama ka, yun nga. Relong mahigit 5 milyon ang halaga. Suot lang ng basta. Kung hindi sa kamay ipapasuot, saan pa niya ito isusuot? Ito. Jiang Kai, lumabas ka muna. Alam ko, malaki agad ang sinahod mo dati. Pero hindi pwede na maging sobrang gastador. Ang perang binibigay ko sa'yo, dapat gamitin mo ng maayos. Nagmamalasakit ka sa akin. Repasuhin natin ang proposal. Yun Sao, sa tingin ko, may kakayahan ka. Hoy, paano kung magtrabaho ka sa Tang Corporation? Dahil nga naman sa presidente ng Gyu Group, napaka-unreal. Sa huli ang Gyu Group, mababang karote. Huwag kang magtaka. Yung presidente ng Gyu Group, nangangalap ng impormasyon sa mga magaganda sa buong syudad nitong nakaraan. Nagpaplano yata ng harem. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ay, pamilyar tingnan ang larawang ito. Hay, nahulog ang larawan mo. Kunin ko na para sa iyo. Huwag. Ayos ka lang ba? Wala yun. Pasensya na. Ay. Paumanhin po. Nadumihan ko ang larawan mo. Okay lang. Ayusin ko na lang ito, mamaya. Importante ba ang larawan? Hindi naman. Medyo importante lang. Jiang Kai, halika rito. Ang jade pendant na ito, parang katulad ng agwat ng lolo, magkamukhang magkamukha. Gion. Ang daming sabay-sabay na pares. Sino ba yung gago? Ginamit ito bilang token? Tama na, huwag mo munang alalahanin yan. Tulungan mo na lang si Yun Sao na tingnan kung maaayos ang litratong ito. May alam akong lugar. Pupuntahan natin mamaya. Hindi na kailangan, ibigay mo na lang ang address, ako na ang pupunta. Sige. Salamat. Mauna na ako. Hoy, Yun Sao. Sasama ako sa'yo. Dadaan naman ako. Teka. Hindi ko pa sinasabi kung saan. Paano naging daanan mo? Kailangan ng tauhan sa Africa Project. Gusto mong humawak ng ilang buwan? Hintay ka rito. 10 minuto. CJ, Okay. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Nagba-browse lang. At ano ang kwento? Nung napakagandang babae kanina. Huwag mo akong ilalanta. Alis na tayo. Anong itinatago mo? May babaeng kasunduan ka na. Huwag kang magsisinungaling. Kung gayon, bilhan mo ako ng bag o isusumbong kita kay Lolo. Sige na. Yun Sao, nagkamali ako sa... Ma'am, naayos na ang larawan mo. Bakit nagmamadali? Naiwan mo sarili mong larawan? Salamat. Hintayin mo ako. Tigil na ang paghahanap. Wala nang paghahanap. Hindi mo ba kayang magpakababa? Nakarating ang balita sa presidente ng Tang Corporation. Ang proyektong Jiangbei ay nasa tamang direksyon. Hindi ba dapat sa grupo ka nakatuon ngayon? Si VP Leo ay patuloy na nininira ang pangalan mo. Ang stepmother ko ay laging may bala na palayasin ako sa Gyu Corporation. Ilang taon ng labanan, walang pag-unlad, puro mas maruming taktika. At ang huli niyang kalokohan, pagpatak sa iyo ng droga, paano mo haharapin ito? Tapusin na natin lahat.
Mag-set ng meeting kay Lunang Century Group. Pag-usapan ng proyekto bukas ng gabi. Kamusta na si Yunjo? Pag-usad? Anong pag-usad? Maayos ang takbo ng proyekto. Bumalik na si Yun Sao sa Gu Corporation. Pero ang mga sinabi nagpaalala sa akin, kailangan kong hanapin ang presidente ng Gu Corporation para makipag-usap sa kanya tungkol sa susunod na hakbang. Sinong nagtanong tungkol sa trabaho? Pero isipin mo, kung wala ang bata, mas lalong walang koneksyon. Ikaw, dapat mag-focus sa fiancé mo, palalimin nyo ang relasyon nyo. Ayan na ang pinag-uusapan. Ang pogi niya sa suit na yun. Sa ganyang mukha, ilang dalaga na kaya ang nahalina niya? Nag-aalala ka sa kanya. Puntahan ko nga. Ang bisita natin ngayon, ang presidente ng Go Corporation. Pagpasok mo, asikasuhin mong mabuti. Huwag kang magkamali. Sige, Presidente Tang, narito ka rin pala. Karangalan po ng restaurant namin. 2 presidente ng malalaking kumpanya sa Jiangcheng ang kumakain dito. Nasa loob ang presidente ng Gu Corporation. Opo, may in-entertain na bisita ang presidente. CJ, pupuntahan ko na siya ngayon. Sa akin ang mga inumin. Sige po. Siwi. Pangulong Tang. Napakagandang sorpresa ngayon. Sabi ng chismis, ang Go Corporation at Tang Corporation ay parang apoy at tubig. Hindi mapagkakatiwalaan ng chismis. Ikinagagalak kitang makilala. Pero, ang Pangulo ng Gu Corporation ay wala dito ngayon. Ang presidente ay talagang... Ang Pangulo, hindi nakapunta. Abala siya. Hinahanap mo siya. Ang huli naming proyekto ay naging maayos. Nais kong pag-usapan ang susunod na hakbang. Dahil nagkita tayo, akala ko pwede tayong magkita. Sa susunod na lang, mas magiging madali. CJ, masarap na pagkain. Babalik ako mamaya. Sige na. Handa na ang alak at ang aliwan. Paalisin mo na. Huwag kang mag-akala. Oo. Totoo pala, umiiwas siya sa babae. Di ang gusto niya ay... Sige, mauna ka na. Maghahanda ako ng espesyal na regalo para sa inyong Pangulo. Bago magsimula ang kulong, lahat, basahin muna ninyo ang ulat na ito. Nagpadala si Pangulong Tang ng 4 na modelo. Saan natin sila iaayos? Ipagpatuloy ayon sa plano. May mga kilalang personalidad, mga modelo ng kotse, pati mga lalaki. Hindi magpapaliwanag si Pangulong yun. Pulong ito ng mga shareholder, hindi chismisan. Mga chismis na walang basehan, mga haka-hakang walang katotohanan, hindi man lang nakuhang ilarawan ng tunay kong presensya. Maaaring maging agenda ng pulong ngayon. Ang imahe ng Pangulo ng kumpanya ay direktang nakakaapekto sa pagturing sa ating kumpanya. Pangulong yun, dapat magbigay ng paliwanag. Ano sa palagay ng mga shareholder? Anumang pinsala sa interes ng kumpanya ay hindi palalampasin. Tama, ang Go Corporation ay nangangailangan ng matatag at mapagkakatiwalaang imahe. Hindi ng isang pangulong. Nasisira sa reputasyon ng kumpanya. Kaya, ang agenda niyo ngayon ay ang Hindi naman masyadong seryoso, pero kailangan ng mga shareholder ng makatwirang paliwanag. CJ. Sa tingin mo ba'y nakakasira ang eskandalo sa kumpanya? Sang-ayon ako. Balikan natin ang mga datos. Chairman Lee, yung kalabuan niyo noong nakaraan na nakapost online. Malinaw ba? Director Yang, noong nakaraan halos maghiwalay kayo ni Ilria Yang dahil sa secretary mo. Alam na ng buong kumpanya. Ang iskandalong ito, ano ang paliwanag mo? Director Chen, nang ma-raid kayo sa food spa ng Vice Squad noong nakaraan. Ano ba ang dapat nating sabihin sa publiko tungkol dito? Tama na. Director Liu, ikaw naman, gusto mo bang makakita? Kahit baliwalain natin ito, paano naman yung Jiangbi Project kasama ang Tang Corp? Noong nakaraang buwan, ano ang paliwanag mo dyan? Ang Gu Corporation at Tang Corporation magkalaban sa Jiangcheng sa loob ng maraming taon. Bakit hindi tayo magtulungan ngayon? Gamitin ang lakas ng bawat isa. Mas mabuti kaya ang pag-unlad ng sabay. Ang ganda ng salita mo.
Nabalitaan ko si Pangulong yun. Itinago mo ang tunay mong pagkatao at nanatili sa Tang Corporation. Ano ba talaga ang iyo? Nakalingid na layunin. Tigil ang pambabola. Una ang kapakanan ng korporasyon. Pangulong yun, may lakas ka bang makipagpustahan? Kung sa loob ng 3 buwan, hindi lalampas ng 20% ang kita, ikaw mismo ang magbibitiw sa pwesto bilang Pangulo. Sige, tatanggapin ko. Ngunit kung magtagumpay ako, Director, 5% ng iyong shares ay akin na, sang-ayon ka. Anong hirap doon? Pumayag na si Director Lee. Kayong lahat. Tuparin ninyo ang pangako. Pangulong yon. Malaking 20% na taas. Ang hihingi nila. Pinapalis ka na, sa pwesto. Anong susunod nating gagawin? Magpalit ng damit. Manlibre ka sa akin. Pangulong yon. Hoy! Pangulong Tang, kumain ka na. Ano, namimiss mo si Yunjo? Noong nandito si Yunjo, espesyal lagi ang lunch mo, para kang buntis na inaalagaan. Ano na kalagayan ng Gu Corporation? Nasa problema ang presidente ng GoCorp. Nakipagpustahan siya sa mga shareholder. Kapag hindi niya naabot sa loob ng 3 buwan, matatanggal siya sa korporasyon. Bakit biglang umaatake ang Gu Corp? May kinalaman ba ito sa proyekto sa GEM? Oo, pero simula lang iyon. Matagal nang may problema sa loob ng Go Corporation. Huwag kang mag-alala. Ayokong may utang na loob. Ganito ang gagawin natin. Pangulong Tang, sandali lang po. Ang Pangulo namin ay papunta na rito. Naunawaan ko. Hindi pa rin ba bumalik ang Pangulo? Paumanhin po, naipit sa trapiko. Hello, Gaano nakatagal ang huli mong uwi? Naaalala mo pa ba ang pamilyang ito? Ma, may trabaho ako. Wala akong pakialam, umuwi ka na ngayon din. Sige, pupunta ako dyan. Aalis na po ako. Sabihin mo sa Pangulo ninyo, babalik na lang ako. Nauunawaan ko. Babalik? Ang tanga ko. Nasayang ang 2 oras. Kapag nakilala ko ang Pangulo na, sasabunutan ko siya. Pangulong Tang, ganda ninyong tulad sa TV. Kumusta? Kumusta, Pangulong yon? Pumasok lang si Pangulong Tang. At ngayon ay lalabas ka na, Pangulong yon. Swerte ng araw na ito. Ano, sabing pumasok lang si Pangulong Tang. Oo. Hoy Pangulong yon, hintayin mo ako. Hindi mo ako maabot. Puntahan mo na lang ang Tang Corporation. Hanapin mo siya doon. Nahihiya ako. Yung dating matapang sa debatihan. Kalaban ng buong silid ng mga ehekutibo. Ako ba yon? Zuwei, nagluto ako ng sabaw ng pugad ng ibon. Kainin mo habang mainit. Naku, nanay, ang galing mo. Nagtrabaho ka pa rin kahit nasa bahay. Hindi ba pwede magpahinga ka ng maayos? Grabe na ang kompetisyon ngayon. Kung hindi ako magsisipag, may iwan ang Tang Corporation. Ang daming empleyado ng kumpanya. Ano ba ang ginagawa nila? Bakit hindi ka na lang magplano para sa buhay mo? Tigil. Tuwing ito ang pinag-uusapan, pilit kang umaalis. Karangalan kong ina. Ako ay, kailangan lang gumamit ng banyo. Sige na.
Tungkol sa napagkasunduang kasal, ano sa palagay mo? Hindi ko pa siya nakikita. Anong masasabi ko? Engkantada ka. Heto. Contact number niya. Magkita kayo agad at pagbutihin ang relasyon nyo. Sige, nakuha ko na. Masamang balita, Pangulong Tang. Jiang Kai, gusto mo bang bawas sa sahod? Hindi, ikakasal na ang Pangulo ng Go Corporation. Sa isang babae. Anong klaseng pananalita yan? Kilala ko ang babaeng tagapagmana ng Yang. Maganda at mabait. Balita'y pinaghahanda maging susunod na tagapagmana. Swerteng lalaki ang Pangulo ng View. Pero yung kanyang orientation. Yung mga modelo naming lalaki, lahat tinanggihan niya, agad-agaran. Bilang katunggali, dapat pa Mag-schedule ng meeting kay Miss Yang. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Naiintindihan ko. Bakit biglang may vase dito? Regalo para sa kasal mula sa Tang Corporation ni President Tang. Kailan pa ako naging engaged? Wala akong natanggap na abiso. Hoy, paslit ka. Gusto mo akong patayin? Lolo, kumalma ka muna. Pag-usapan natin to. Sabi sa balita, ikakasal ka sa babaeng tagapagmana ng Yang. Yung babaeng, hinanap ko para sa'yo. Sige, hindi ako mag-engage. Mali ang pagkaunawa nila. Ako na ang maglilinaw. Ipaliwanag mo to. Mali ang ulat ng mga tauhan ko. Akala ko makakabuti ang mga chismis sa'yo. Ang alyansa sa mga Yang, magpapatahimik sa mga shareholders. Kaya hindi ko inutos ang pagbawi ng balita. Ikaw. Sige, nanaig ang integridad ni President yon. Aalisin ko na to ngayon. Mag-ayos ng dinner kay Miss Yang mamaya. Naiintindihan ko. Tang Xiwei. Tang Xiwei. Ano nang gagawin ko sa'yo? Salamat sa pagsasamahan mo ako, Tagay. Tigil. Tama na kayong dalawa. Naiintindihan ko ang paghihirap ni Shuela. Pero Zuwei, bakit ka? Sumasabay pa? Tumahimik ka. Sige na nga, basta masaya kayo. Swelly. Xiao Pang. Ihatid mo si Swelly. Ikaw naman? Marami ka ring nainom. Okay lang ako. Sasundo na ako ng driver ko. Sige, mag-ingat ka. Palem. Hanggang sa muli. President yun, ano ang dahilan ng dinner invitation na to? Una sa lahat, humihingi ako ng paumanhin sa mga maling balita sa online. Wala akong problema, alam mo yan. Pasensya na, kailangan kong sagutin to. Siwi. Ang background na to. Hello. Yun Zhao. Siwi, bakit ka nandito? Binibining Yang. Maligayang bati sa pakikipagkasundo mo sa Pangulo ng View Corporation. Ito ay hindi pagkakaintindihan. Naiintindihan ko. Umalis ka, tarantado. Binibining Yang, paumanhin, mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Siwi. Hintayin mo ako. Tarantado. Alam mo ba, ikakasal si Binibining Yang sa Pangulo ng View Corporation. Hindi. Sabi ko hindi pagkakaintindihan. Kahit ganoon, problema niya iyon. Bakit bumabalik ka sa dati mong ugali? Ano? Anong dating ugali? Nakakabigo ka. Siwi, tanga ka ba? Pero gusto... Ang saklap ng hangover, pahirap talaga. Sumpa ko, hindi na ako iinom dahil sa lalaki ulit. Bakit ang lungkot ng mukha mo? Kagabi, nakita ko si Yunzo na. Kumakain kasama si Miss Yang. Sabihin mo nga, paano na nga si Yunzo? Dating escort na. Ngayon nakikipagkumpetensya sa presidente ng View Corporation para sa mga babae. Hindi ba masyado kang nakatingin sa kanya? Tandaan mo may fiancé ka. Ni hindi ko alam kung bilog o bilas ang mukha ng fiancé ko. Wala akong ideya. Hoy. Mag-set ka lang ng meeting, makipagkita ka ng harapan. Kung presentable itsura niya, subukan mo. Kung pangit naman, diretsuhin mo ng hindi. Tama ka. Hello, sino ito?
Pamilyar ang boses na ito. Hello. Fans mo ako. Mga scammer talaga, ang gagaling na. Maganda yung pag-iingat. Nag-i-imagine ba ako? Lahat ng boses, parang kay Tang Suwei. Huwag mong ibigay ang numero ko sa kung sino-sino. Nagpakilala siyang fiance ko. Meron ba akong fiance? Meron ka. Meron ka talaga. Yung arranged marriage na inayos ni Lolo, yung hindi ko yung fiance na yon? Malamang. Pansamantalang kasunduan. Makikipagkita ako sa fiance ko. Gusto mong ipawalang bisa? Hindi ko pwedeng habulin si Xue habang may fiance na iba. Pasensya, naalala ko. Halo? Yung blind date na inayos ng tita mo, ano ulit pangalan niya? Si Miss Tang, di ba? Sige, Miss Tang. Sige. Waiter, bigyan mo ako ng pinakamahal. Lahat ng nasa menu. Damit na may bulaklak. Shorts na may itim na sapatos. Ito ba talaga yung lalaki? Pinili ng magulang ko. Hindi pwede, tatawag ka para magkumpirma. Miss Tang, dito. Upo. Halika, dito mismo. Sige na. Huwag kang mahiya. Upo ka na. Tingnan mo Rolex ko. Anong oras na? Huling-huli ka na. May in-order na akong pagkain. Kain ka rin. Salamat, hindi na. Hindi ako gutom. Siguro sobrang miss ko siya. Naririnig ko boses niya kahit saan. Nakakainis ka talaga. Siguro di ka pa nakakapunta sa lugar na ganito kaganda. Pag mag-asawa na tayo, dadalhin kita dito kada buwan. Tama, hindi pa nga. Sa mataas kong sahod, pagkasal na tayo, sa bahay ka na lang, mag-alaga. At mag-asikaso ng mga bata, bibigyan kita ng 2,000 piso kada buwan. Gastusin mo kung saan mo gusto. Simula ngayon, ikaw na bahala sa proyektong wala pang 200 milyon. Ano, akala ko narinig ko boses niya. Ay, pasensya na. Mukhang nagkakamali ka ng pagkakilala. Ang mga dalagang tulad mo laging nahuhumaling. Sa mga lalaking mas matanda tulad ko, mamaya, dadalhin kita sa KTV. At doon tayo, magkakilalang mabuti. Salamat, Pas. Sa tingin ko, hindi tayo bagay. Ah, tama pala. Itong jade pendant na ito. Ibalik mo na ito. Ano ba yan? Ang daming oras ko na inubos para makipagkita. Tapos ganito lang ang gagawin mo? Alam mo ba kung gaano? Ang ingay, dito kayo nagkita. Hindi ba't medyo masakit ito? CJ, ayaw mong aminin, ha? Kung ganon, akin muna ito. Papadala ko ito sa bahay ni matandang yun. Ano ba? Hindi ka man lang nagbayad? Ang lakas ng loob mong umalis nang hindi naghahati? Mukhang naubusan na ako ng bait. Bakit lahat ng tao pinapagunita sa akin siya? Kung hindi siya, sinadya talagang gawin yon para manginis. Eh di nagkataon na mali ang nakalap ng magulang ko. O baka ikaw ang nagkamali. Hindi pwedeng ganoon ka. Magkapareho pati suot at lahat. Bahala na, wag nang isipin pa. Mas mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Sige kung ganoon, maligayang pagiging single, sis. Yung floor. Wag mong sabihing nagte-text ka para maningil ng medical fees. Paumanhin, medyo hindi maganda ang restaurant. Sa ibang lugar na lang tayo next time. Misunderstanding lang. Presidente Ta, tapusin na natin ngayon. Siyempre, Presidente Wang. Ang galing mo para sa edad mo. Pareho kayong dalawa ni Presidente Go. Nakapirma sa top 10 kabataang pinuno. Nakakabilib naman po. Ang tagumpay namin ay dahil sa mga partner na tulad Jiang Kai, ihatid mo si Presidente Wang. Opo. Dito po tayo. Presidente Ta, kailan ka pa naging interesado sa mga ganyang karangalan? Hindi ako matatalo kay Presidente. Mag-iipon ako ng mga boto para sa inyo.
At yung files ng Changsu Project. Dalhin mo, mag-overtime tayo mamaya. Ischedule din ang golf. Kasama si Presidente Lee. Sir, wala akong oras sa girlfriend ko. Papasukin mo na lang siya sa kumpanya. Mag-overtime kayong magkasama. Sakto. Ito, presidenteng yon, tingnan mo. Nalamangan ka ni Tang Zuwei. Una na siya ngayon. Imposible, kukumpunihin ko ang mga boto agad. Hoy, kandidato ka, bakit iboboto ang kalaban? Karapat dapat siya. Sintang-sinta ka. Naghahanap ako ng pag-ibig. Pero dapat may kapalit. Sa tingin ko, dapat kang magpakita ng inisyatiba. Tama ka. Kung ilalaan mo ang enerhiyang ito sa trabaho, mas mababawasan ang aking stress. Repasuhin mong mabuti ang mga proyektong ito. Magugustuhan kaya niya? Siwi, para sa'yo ito. Siwi, aaminin ko, ako ang presidente ng Gu Corporation. Mahal kita. Gusto kitang pasayahin. Yun Zhao, pangarap ko ba ito? Sobrang excited ako. Siwi, pakakasalan mo ba ako? Oo na, oo na, oo na, oo na. Yun Zhao, ang totoo, mahal na kita noon pa man. Tito. Minor pa ako. Bawal daw mag-date sabi ni Mama. Mabuting bata. Sumunod ka kay Mama. Pangulong yun. Magandang araw. Maupo po kayo. CJ, Taos puso akong humihingi ng pauman. Kasalukuyang nakikipagpulong si Pangulong Yang kay Pangulong Tang. Pakihinti lang po sandali. ayos lang. Dahil matagal na tayo, mga negosyong partner, sigurado akong maiintindihan ni Pangulong yun. Si Pangulong Tang ng Tang Corporation, di ba? Opo. Kailan kayo nagsimula sa pakikipag-tie-up sa kanila? May chismis na nagkaalitan sila kay Chairman Lee ng Taihi. Ngayon pinagsasama-sama ng Taihi ang ibang kumpanya para putulin ang supply kung makapit sila sa atin ngayon. Pero mapanatag kayo, nasa Go Corporation parent ang pangunahing partnership natin. CJ, sa totoo lang, may biglaan akong lakad ngayon. Magre-rescue na lang tayo kay Pangulong Yang. Syempre po, walang problema. Naku naman, boss, kung ibibigay nyo lang pala. Ang tech sa Tang Group, bakit pa? Kailangang magpaligoy-ligoy? Kung hindi ka panipaniwala, paano paniniwalaan ng board ang plano natin? Retiroda para umusad ang laban. Hindi ka ba natatakot na baka di ka na makabalik? Ipadala sa StarTech. Ibig sabihin ba pwede na ako magplano ng bakasyon? Gusto mo bang malaman ng board na sinasadyang akong matanggal? Tek lang. Ingat ka, huwag kang mahuli. Naiintindihan ko. May nanglait ba sa akin kanina? Hello? Ano? Nakuha na natin ang patent ng StarTech. Opo, President Tang. Kakabalita ko lang din. Perpekto. Nalutas nito ang problema natin. Pero ang patents ng StarTech ay dati pa nang para lang sa Pangulong yun. Pwede mo bang ipaliwanag? Bakit ang StarTech napunta sa Tang Corporation? Sinasadya mo bang pinanalo sila? Malaya ang StarTech. May karapatan sila.
na pumili ng partner. Hindi kailanman nakipagkumpetensya ang Tangkor. Ngayong pagkakataon, handa silang lahat. Ibig mong sabihin, hindi tayo sapat na handa. Naubusan tayo ng deal. Narito ang desisyon ko. Ako ang mananagot. Ayon sa patakaran, mag-auto-suspend muna ako. Sa panahong si pangalawang Pangulong Lee ang magiging pansamantalang pamuno. Anong nangyayari? Magkikita tayo sa susunod na buwan sa inyong lahat. Nag-resign na lang bigla, ni hindi pa natin siya nasisita. Nag-auto-suspend na agad? Hindi pwede to. Babalaykan ko siya. Tara na. Kasama ako. Hoy! Ilang taon nang hindi nagpahinga. Si Pangulong yun. Hayaan natin siyang makapagpahinga. At siya nga pala. Maglilive din ako. Palem. Umalis na lang sila? Ano ba ang nangyayari? Sino na ang magpapatakbo? Hindi sila pwedeng umalis. Presidente Tang, narinig mo na ba? Nag-auto-suspend ang kalaban mo. Ang presidente ng Ucorp. Oo, pero ayon sa sabi-sabi, kusa raw niyang desisyon. Pagkatapos lang nating makuha ang patent ng StarTech, nagkataon. Sa tingin mo may kinalaman sa ating kasunduan? Oo. Hindi mo ibabalik to, di ba? Matapat kong ito nakuha. Bakit ko ibabalik? Presidente Tang, mga Pangulong Tang, mga bulaklak ni... Maligaya araw-araw, Yun Zhao. Pangulong Tang, narito na ang tanghalian ninyo. Parang pamilyar ang lunchbox na ito. Naalala ko na, kay Yunjo ito. Kumain kang mabuti, Yun Zhao. Hindi ka kumakain? Pangulong Tang, marami pang bulaklak para sa Huwag mo na akong padalhan ng bulaklak. Hindi ito galing sa akin. Ang sa akin ay imported na rosas. Bihirang klase na ako ang pumili. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Joe yan. Marami kang admirer, ano? Kamusta ang pagkain nitong mga nakaraan? Kung hindi mo gusto, papalitan ko. Foie gras para sa tanghalian. Simula ngayon, kapag nakatanggap ka ng bulaklak galing sa akin, itapon mo agad. Naiintindihan ko. Suwei, nahanap din kita. Sobrang na-miss kita. Ano ba ang... Suwei. Tingnan mo, dinalhan pa kita ng paborito mong cake para lang sa'yo. Hindi ka ba natuto noon? Bakit palagi ka na lang na... Isang salita pa. Papaniwalain kita sa Jiangsheng. Subukan mo, gwapong lalaki. Magkikita pa tayo. Sige, pawiin mo na ako. Ayos ka lang? May sugat ba? Aayos lang ako. Bakit ka nandito? Sunduin ka. Dahil naging bayani ako. Sama-sama na tayo. Bakit nakatayo ka pa dyan? Salamat sa araw na ito. Kaya mo naman mag-isa, nakialam na naman ako. Pero ang pagdadala mo ng pagkain araw-araw, yun ang pakikialam. Masama ba ang luto? Kukuha ako ng bagong chef. Umalis ka na. Bumalik ka na sa Gu Corporation bilang presidente. Pero ako'y... Walang pero. Wala ka bang trabaho? Walang trabaho ako. Aliwin mo ako. Librehin mo ako. Kain na. Pagkatapos nito, babalik na ako sa... Presidente Tang, may bakante ba? Baka. Sumali ako sa kumpanya mo. Nagpap... Pangulo ng kumpanyang Gu, ganoon ba ako kainis sa'yo? Hindi naman sa inis. Hindi ko lang maisip kung paano ako makakapag-up ng mahinahon at makipaghat ng pagkain sa kanya.
Kahit naatang siya sa posisyon, naiintindihan ko siya. Ngunit palagi kaming magkalaban sa negosyo. Natural lang may samaan ng loob. Kumain ka pa. CJ, Huwag mong gamitin ang mga patibong pangdalaga sa akin. wala namang mga dalaga. Ikaw lang. Tama na, wala kang ginagawa sa buong Humanap ka naman ng tara na. Nag-aalala ka sa akin. I-unblock mo muna ako. Ang kaligrapya ni Ginoong Chi, bihirang lumitaw. Dapat kong siyasating mabuti. Huwag kang makipagkumpetensya sa akin. Ako ang magbibilang regalo sa aking ama. Sino ang magkakapal ng mukha? Dakilang Pangulo. May pupuntahan ako ngayon, hindi ka susunduin. Abala rin ako. Mag-enjoy ka. Mabilis ang usad nyo kay Gion. Kalakaran mo, wala pa namang nangyayari. Di ba si Yunjo yan? Pinsan, dapat nating mapanalunan ng pinta ni Master Chi. Nangako ako kay Lolo, uuwi ko ito sa pagkakataong ito. Kaya mo bang maging maasahan kahit minsan? Huwag kang mangako na hindi mo kayang tuparin. Ah, kaya nga nandito ka. Anong pagkakataon? Nagsisneak ka na naman ng merienda. Naglalaro. Sino yun? Ang bastos. Ako. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa subasta ngayong gabi. Ang kaganapan ay magsisimula na sa ilang sandali, mangyaring umupo. Hintayin mo ako pagkatapos. Ipaliwanag ko pagkatapos. Mag-focus. Ngayon, ang ating tampok, ang kaligrapya ni Master Chi. Magsisimula ang bidsa. 10 milyon. Mukhang sikat ang calligraphy ni Ginoong Chi. Sa kasalukuyan, 10 milyon na ang tawad. 15 milyon. 20 milyon. Ituloy mo. 30 milyon. Masyadong mataas na, ang 30 milyon. Di na kaya pa itaas. Nasa babae na ang bola. Yung gag-ong yun, nang ahas sumabay sa atin. Dagdagan. 30 milyon unang tawad. 50 milyon. Yan Faye. Baka dapat tayo umurong. Sa ibang item na lang tayo. Hindi. Gusto mo galitin si Lolo. 50 milyon unang tawad. Bilis, tasan mo. 50 milyon pangalawang tawad. 60 milyon. Yun Sao. Sinasadya mo bang makipagkumpetensya? E ano ngayon kung oo? Ikaw na modelo, nangangahas. 70 milyon. Nako, 70 milyon. Diyos ko. Ito ang obra ni Ginoong Chi. Unang pagkakataon na gantong kataas ang presyo. May tataas pa kaya? 70 milyon unang tawad. $80 milyon. Ganito kataas. Pabayaan mo na siya. 80 milyon unang tawad. Nabenta. Binabati kita. Siwei, hayaan mong ipaliwanag ko. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Pumunta ako sa auction ngayon, hindi para itago ito sa'yo. Para saan pa? Para bigyan ako ng sorpresa. Ang kaligrapya ni Eng Mithki, iyon din ay binili para sa akin. Kaya pwede mo ba ibigay na sa akin ngayon? Ilan, nagustuhan mo? Pwede kitang bilhan ng iba, itong isang to hindi pwede. Bitawan mo. Pinsan. Nakuha natin ang kaligrapya. Masaya si Lolo. Bakit nandito ka pa? Usap tayo. Ayaw ko. Ano pa ang pag-uusapan? Hoy, anong ginagawa mo? Magsalita ka. Pasensya na sa pagkuha ng iyong kaligrapya, pero pangako iyon sa pinsan ko, para sa lolo ko, sa susunod kung may gusto ka. Ako na ang bibili para sa'yo. Sino ka talaga?
Sa totoo lang, Basta't hindi mo sasabihin. Ikaw ang presidente ng Gu Corporation. Kaya ko tong tanggapin. may art gallery ang pamilya ko at may konting pera. Nung gabing iyon, Nadroga ako. Pero di ko ito pinagsisisihan. huwag mo nang gawin yan. Mabuhay ng maayos. Meron kang 5 milyon bilang tip. Hindi, huwag kang magsisisi. Ang ibig kong sabihin, tadhana. Sa tingin mo ba, masaya para sa'yo na lokohin ako? Hindi talaga, maniwala ka. Tama na, ayaw na kitang makita. Siwi. Hoy, anong ginagawa mo? Bro, anong oras na ba? Sabihin mo na kung ano kailangan mo, o ibababa ko na to. Huwag kang magpapatid. Makipag-usap ka sakit. Di ako magpapatid. Sino ang lilipat? Ang CEO ng Go Corporation, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, at pangalawang mayaman ay pareho, sa ating kapitbahayan, at magkatabing mga gusali pa. Anong pagkakataon? Pangalawang mayaman? Kung wala siya, hindi pa rin ba ako ang pinakamayaman? Oh, magandang kapaligiran. Hindi masama. Maganda ang panlasa ni Tang Zui. Hoy. Isang beses pa lang tayo nagkita, ganito agad ang mungkahi mo. Hoy, gaya ba kita? Sira ang ulo sa pag-ibig, aking malawak na karanasan, ang nagsasabi sa akin na gamitin mo ang iyo. Tunay na pagkatao para dahan-dahan. Sa iyong karanasan sa obstetrics at gynecology. Hoy, kalakalan mo. Bawat hindi sinadyang pagtatagpo, ay matagal ng pinlano. Pangulong yon. Gaya ng inyong hinala. Direktor, nagkasabuat sa mga opisyal ng kumpanya, sa mga ilegal na gawain. Lahat ng dokumento ng proyekto, narito na. Pangulong yon, hindi ba si Pangulong Tang, ang kapitbahay natin? Sabi nga nila, ang liwanag ay nauuna sa malapit. May progreso na ba? Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw at si Ming Xiao, ang sama ng payon nyo. Walang nangyari. Mas maaasahan pa si Leifu na aso ko. Nasaan si Leifu? Leifu. Pangulong yun. Tumakbo na naman si Leifo sa kapitbahay. Mas maaasahan pa si Leifu kaysa sa inyo. Kunin ang aking windbreaker. Tutang ang cute-cute mo. Uwiin na kita at hindi ka na ibabalik. Sige na. Leifu. Kumusta? Kakalipat ko lang dito. Sa inyo ba ang asong ito? Siya si Leifu. Leifu, halika. Sabihin mo Taili. Pangulong Tang, mahilig ka rin ba sa aso? Medyo gusto ko sila. E di ipapahiram ko si Leifu sa'yo. Dadalhin ko siya araw-araw. Huwag kang Lucky, presidenteng yun, si Lucky. Sigurado ka bang gusto mong ibunyag ang identidad mo sa kanya ngayon? Nagkakasama na kami sa paglalakad ng aso at pakikipag-usap. Handa na ako. O nga pala, nakarating na ba si Leifu? Opo, President. Batang iyan, anong lakas ng loob mong pumunta? Dito, Sixiwei. Wala si Zoe dito. Huwag mo siyang gambalain. Nalaman ko na ang lahat. Palamunin ka lang. Nagkakamali ka, hindi ako. Tigilan ang pagdadahilan. Yung pangyayari tungkol sa pagbubuntis. Ikaw ba ang may gawa? Umalis ka na. Ako. Sino ang nandito kanina? Ang iingay ninyo. Dumaan si Yunjo. At pinalis ni Papa. Papa, ano po ang ginagawa niyo? Yang lalaking yan, nanggigilalas lang sa atin. Huwag kang magpaloko. Mali ang akala ninyo. Hindi siya palamunin. Kasalanan ko na naman. Sige, tama ka na. Sabihin mo, ano ba talagang nakikita mo sa batang yon? Sa pagitan namin, wala pang desisyon. Gusto mo pa bang ituloy ang relasyong to? Hindi pwede. Taong di kilala ang pinanggalingan. May masamang hangarin. Mas maganda pa, mga napili namin para sa'yo. Huwag mo nang banggitin yon. Sinong matinong tao ang naka-floral na shirt at shorts? Hindi yan totoo. Ang kanilang marunong sa matagal na. Paano sila magkakaroon ng ganitong lahi? Kahit na ganito,
Di mo pa nga siya nakikita. Kahit di natin nakilala, ang apo ni Olgyon, hindi naman masama. Hindi, kakausapin ko si Olgyon. Magayos ng family meeting. Di kita papayaga, magpatuloy ng ganito. Kung hindi ka pupunta, babaliin ko mga binti mo. Sige na, sige na. May pinagtagpo ang pamilya. Tumanggi ako. Sakto naman, ako rin. Bossing. Si Master yun, gusto niyan. Puntahan mo ang bangko at mamayang gabi. Maaga pa. Mag-ikot muna ako. Dapat maaga ang mga bata. Eksakto. Mamaya, huwag kang magpakita ng kahit anong kalokohan. Ha? Nakuha na. Kailangan kong maghanap ng paraan para tanggihan ang kasunduan. Tawagan mo ako mamaya. Magaling si Lolo ko sa pamimilit ng mga bagay. Sabihin mo na lang na may importanteng bagay na kailangan kong asikasuhin. Hindi ba ikaw ang nag-aya makipagkita sa kanya noon? Siniguro kong umurong siya. Pero kapag may matatanda na kasama, iba na ang sitwasyon. Hindi na muna yan ang problema. Galing pa naman kay nanay ang usapan. Hindi pwedeng tanggihan. Ikaw, bakit ka nandito? Nandito ako para tumingin. Nandito ako para pag-usapan ang proyekto. Sa may-ari ng hotel. Hindi ba sa akin ang hotel na? Para lang tumingin ng hotel ang punta mo? Samahan mo ako. Ipikit mo ang mga mata mo. Nagustuhan mo ba? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Akin ang buong lugar na ito. Paano ko hindi ito mamahalin? Madalas pumunta dito ang pinsan ko, kaya kabisado ko na ito. Parang alam ang gusto ng mga babae. Wala namang ibang babae. Ikaw lang. Nag-curl lang ako. Bakit ang tagal mo? Bakit wala ka pa rito? Ako. Sumakit lang ang Kain muna kayo, huwag niyo akong hintayin. Ihahatid na ba kita? Hindi na. May mga aasikasuhin pa ako. Umuwi ka na muna. CJ, mag-text kapag uwi mo na. Matigas ang ulo mo. Ikakamatay mo ako. Ganito ba? Kita pinalaki. Pangahas kang sumuwi sa matatanda. Pasensya na. May importante ako. Dapat asikasuhin. Ano bang mas importante pa rito? Bigla ka bang naging pinakamayaman sa bayan? Naman, Tay. Pupunta akong humingi ng tawad. Kay matandang yun mamaya. Hindi na kailangan. Hindi rin dumating ang anak nila. Ayos ang pagkakataon. Bakit maaga itong nagsara? Nasaan si Lolo? Sabi ng amo, hindi ka papapasukin. Si Fifi kaya? Wala rito si Binibini. Sinabi rin niya, kapag pinalampas mo itong pagkakataon, hindi ka na magkakaasawa. Kasalanan mo ang lahat. Presidente yon. Mga Direktor Leo at Lee ay pupunta sa Imperial Palace mamayang gabi para maglagda. Maaari mo bang hadlangan ang kontrata nila? Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Ipaalam sa Lupon ang pulong bukas ng hapon. Ang bilis mo naman. Natipunin kaming lahat. May mahalagang anunsyo siguro. Kaysa sa pagpapahinga mo sa bahay. Lishen, ipakita mo ang mainit na balita.
Liu Fen, ang lahat ng supplier, dapat dumaan sa pagsusuri. Paano mo nagawang pumili ng sarili? Ang proyektong ito, ipinagbawal ng grupo nating makialam. Kapag lumabas to, sisira ito sa pangalan natin. Paano mo nakuha ang dokumentong to? Ginagawa mo akong salari. Nasa kin ang recording sa telepono, kasama si Director, mga pirma sa dokumento. Record ng lahat ng transaksyon. Nasa kin lahat yan. Guardia, arestuhin sila. Awa naman, si Director Leo, ang utos niyang gawin to. Gumagawa ka ng kwento. Manager Lin, huwag mong ipasa ang sis. Ikaw mismo, ang nag-utos ilipat ang sobrang pera, papunta ang overseas account mo. Mula nang maitatag ang group, ang sinumang trader, mahihirapang magdusa. Yunjo, ang lakas ng loob mo. Ilang dekada na akong nagtatrabaho sa Go Corporation. Batugan ka. Anong magagawa mo sa akin? Anong magagawa ko sa'yo? Lahat tayo'y matagal ng miyembro ng Gu Corp. Ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang Gu Corporation ay dahil lahat ng shareholders dito ay nagsilbing modelo at inuna ang interes ng kumpanya. Kaya kitang ipakulong. Ayon sa batas ng korporasyon, Liu Fen ay tatanggalin sa board. Tutol ako. Yunjo, huwag mo akong hawakan. Huwag mong kalimutan ang tatay mo. Pwede kong kalimutan ang nakaraan. Pero kung maulit pa, narinig nyo na lahat. Si Liu Fen ay may pabor pa ng tatay ko. Ano nang meron ka? Lumabas ka. Ngayon pagtrabahuhin nyo ang katabi nyo. Kailangan nating habulin ang mga backlog nitong nakaraang buwan. Bilisan nyo, may relasyon pa akong ayusin. Kailangan iksiway ng midnight snack. Tara na. Bakit may time ka? Namamasyal kasama ko ngayon. Hindi ka ba busy sa pagde-date? Sinabi ni Yunsu na susunduin niya ako mamaya. Uli lang sa pag-ibig. Ang kwintas na ito, bagay na bagay kay mama. Kukunin ko ang kwintas na ito. Ay lapag mo yan. Akin ang kwintas na to. Ako ang madrasta ng CEO ng Go Group. Okay lang, tignan natin ang iba pa. Tingnan mo ang bag na to. Gusto ko rin ng bag na to. Ikaw. Okay lang, ipagkaloob mo sa kanya. Lahat ng nahawakan niya, kukunin ko lahat. Paano may taong katulad mo? Okay lang, hayaan mo na siya. Ma'am, nandito na lahat. Card po ba ang gagamitin ninyo? Kabuang 20 milyon. Ang presidente ng Tang Corporation, hindi naman pala kahanga-hanga. Nasaan ang pangunahing alahas ng tindahan? Ilabas mo para sa akin. Kaagad, pakiusap. Presidente Tang, ito ang Crow Star. Pinakabagong likha ni Master Miso, nagkakahalaga ng 100 milyon. Hindi masama, dalhin mo dito para subukan ko. I charge mo. Ang kwintas na ito ay regalo. Ano, takot ka bang di ko mabayaran? Ma'am, hindi ito ipinagbibili. Tawagin mo ang manager mo, sa Jiang Cheng, may hindi ko ba kayang bilhin? Kung tama ang alaala ko, si Madam Liu ay kakalabas lang, paalisin sa Gu Group, lupon ng mga direktor, dahil sa mapag-alinlang na pinanggalingan ng pera. Ngayon ay maliwanag na, madali nga talagang napunta ang pera. Wala kang pakialam. Gusto ko ang manager. Pasensya na yan, ako ang may-ari nitong Sinadya mo ba akong pagbilihin ng lahat ng yan kanina? Parang hindi sapat ang leksyon na itinuro ko sa'yo. Sige. Kayong dalawa ang bagay. Lumabas ang tunay mong kulay. Kaya pala, Yunjo, ipinapasa mo ang mga proyekto natin sa Tang Corporation. Balak mo bang gamitin ang Go Corporation bilang maruming taktika mo para habulin ang mga babae? Huwag mo akong idamay dito. Anong kinalaman ni Yunso dito? Huwag kang magpanggap. Yunjo, bilang presidente ng Go Corporation. Ikaw ang presidente ng Gu Corporation. Siwi, hayaan mo akong magpaliwanag. Umalis na tayo. Sinungaling. Siwi, kailangan nating mag-usap. Walang dapat pag-usapan. Presidente yun. Siwi, Nagustuhan mo ba ang lokohin ako? Ang panonood sa akin na paulit-ulit na niloloko, pinakain ba nito ang ego mo? Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Hindi sinasadya. Ang gabing yon ay isang bagay, pero tuwing nagkikita tayo, pagkatapos, pwede mo naman sabihin. Nung pumunta ako sa Gu Corporation, bakit mo itinago ang pagkatao mo? Bakit hindi mo maamin? noong una hindi kita maintindihan. Kaya hindi ako nagpaliwanag. Pero kalaunan, hindi ko lang masabi. Umalis ka.
Siwi, humanap tayo ng lugar para makapag-usap ng maayos. Suntok o mura, tatanggapin ko lahat. Zuwei. Alis na tayo. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Sa totoo lang, kailangan mo lang ipilit, lutasin mo lahat. Uminom ka. Hindi mo dapat ikalungkot. Presidente ka ng Tang Corporation. Ano bang wala ka? Kahit host lang siya sa club, maaari ko sanang tanggapin. Bigla na lang niyang sinabi, isisi pala siya ng Yu Group. Mga gwapong lalaki, hindi mapagkakatiwalaan. Hanap ka ng tulad ko. Maraming magagandang lalaki. Kumuha ka na lang ng mga host, anong hindi mo makukuha? Hoy, Su Xiaopang, tama ka. Hindi ko kailangan. 10, iba't ibang class, pera hindi problema. Boss, Ang gwapo niya. huwag kayong magulo rito. Mababato ako ng tatay nyo. Zuwei, alin ang gusto mo? Siya na. Tara na, matulog ka sa isa. Ibaba mo ako. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hoy, Hayaan natin sila ang magayos. Patay na ako. Nakipagtalik na naman ako sa kanya. Tinatakasan mo na naman ako. Ako. Kailangan mong panagutan ako. Bakit ako dapat managot? Kung gayon ako na ang mananagot. Patawarin mo ako, okay? Depende sa performance. Hindi ba sapat ang kagabi? Di, Opisyal kong ipinapahayag na kami na ni Yunso ng opisyal. tingnan mo ang kuminang na ito. Sino ang pinapayabong ng pag-ibig? Sino nga ba? Tama. Ngayon, kailangan kong makipagkita para kanselahin ang kasunduan. Mag-set tayo ng oras para magkita. Pwede bang huwag kang magpakilala na parang manyap? kailangan na namang dagdagan ng tao ang proyekto sa Vietnam. Muntik ko nang makalimutan ang nobya. 7 oras ng gabi sa parehong restaurant. Isusuot ko ulit yung bulaklak na shirt. Ang kakaiba ng suot mo. Makakansela talaga ang kasunduan. Nakatingin ka pa, tumahimik ka. Presidente yon. Habang tinitingnan ko ang litratong to, para siyang si Presidente Tang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, baka sampalin kita. Presidente yon. Hindi ba yan si Presidente Tang? Hindi, kakagaling lang natin. Kapag nalaman niya, hindi ko pa napapawalang bisa ang kasunduan. Wala na ako. Anong gagawin ko? Magtago ka na lang. Yunsao. Ikaw, bakit ang kakaiba ng suot mo? Narito ako para makipagkita at kanselahin ang kasunduan. Ang suot mo ay damit Hawaiian. Larawan ko ito noong 5 taong gulang. Kuha noong bata pa ako. Ikaw pala. Ang napagkasunduang nobyo ng magulang mo, ako pala.
Ang lolo mo si matandang yun. Presidente yon. Presidente Tang, may iba pa ba kayong kailangan? May paliwanag ka sa akin. Bakit ito ang ginamit na tanda? Ayon kay Presidente yon, ang napiling nobya ni matandang yon, ginto lang ang habol. Kaya pabili siya ng mumurahing alahas, nakatagong 50 pesos lang. Hindi ko alam na ikaw pala noon. Exact, suot pa ito ni Presidente yon, para lang takutin ang kanyang nobya, at umayaw ito. Alis na ako. Wei, bakit bigla kang nag-anyaya ng family meeting? Oo, huwag mo sabihing may plano ka. Kalokohan ulit. Babalaan kita. Kung iiwan mo silang muli, ipapadala kita sa pamilyang yun. Huwag kang mag-alala. Ngayong pagkakataon, sisiguraduhin kong masusustansya ang handaan at masisiyahan kayo. Nako, sana nga. Malapit na ako, nauna ako, mamaya pa si Lolo. May communication ka pa sa modelong yon? Tay, mali ka. Hindi siya modelo. Modelo man o hindi ko tatanggapin. Ngayon ang araw ng pagkikita natin sa biyenan. Kung magkagulo siya, mabasagin ko mga buto niya. Tito, tita. Gusto niyo ba akong patayin? Pangahas mo na pumarito. Siwi, magsalita ka. Tay, nagkakamali ka. Hindi siya escort. Siya ang presidente ng Gu Corporation. Presidente man o hindi. Presidente ng Go Corporation, hinahabol pa rin ang anak ko? Yunjo, siya ba talaga ang presidente ng Go Corporation? Dapat pala. Anong CEO? Walang katumbas ang napiling nobyo. Ako ang pumili para kay Zuwei. Tatay, hindi mo naiintindihan. Siya ang nobyong pinili mo. Ha. Narito na kayong lahat. Matandang yun. Ha. Umupo. Lahat kayo, umupo. Yunjo, magmadalit magbuhos ng alak para kay Tio Tang. Ay, tama. Tio, Ito siguro ang nakababatang kapatid ni Yunjo. Ang ganda-ganda. Bata ka pa rin naman. Yunjo, hindi mo ba sinabi na di mo pa nakilala si Zuwei? mahaba ang kwento, pero sa madaling salita. Nagdesisyon kaming magsama. Sana'y tanggapin niyo kami. Ha, magkamag-anak. Kita nyo, tama ang manghuhula. Dapat nilang daanan ang lahat ng ito para magtagal ng pangmatagalon. Gumagana ang tadhana sa hindi inaasahang paraan. Ha, Terra. Para sa walang hanggang pag-ibig. Cheers! Handa na? Sigurado ka ba dito? Kahit nakakulong na si Liu Fen, ay nakapiit na, ang mga shareholders, ay papalitan ka pa rin. Ako'y papalitan. Sakto. Magtatrabaho na ako sa tangkor. Ang pagiging trophy husband, ay hindi naman pangmatagalon. Ang ganda mo ngayon. Ang pogi mo rin. Presidente Tang, gaya ng hiling mo kahapon, narito ang meeting notes, ukol sa estratehiya ng Go Corporation. Negosyo lang ito, hindi ako magpapadala sa... Presidente yun, subukan mo. Titingnan natin. Maligayang pagdating, mga panauhin, sa Jiangnan District ng Jiangcheng, kumperensya para sa lupa. Ngayon, samahan natin si CEO Tang Zuwei ng Tang Corporation at CEO Yun Zhou ng Gu Corporation. Muli, ang bidding war na ito ay labanan ninyong dalawa bilang pangmatagalang nangungunang conglomerate at pangalawa, may nais ba kayo ipahayag sa isa't isa? Bagamat mahusay si Presidente sa lahat ng bagay, hindi ako magpapakita ng awa. Nananatiling layunin ng Tang Corp na lampasan ang Gu Corporation. Tunay na babaeng katapat ng mga lalaki. Talaga nga. Presidente yun, ano sa palagay mo? Ang Tang Corp ay masigla at aktibo dahil mayroon itong isang si nakahali-halina. Kahit mayaman siya at mataas ang posisyon, nanatiling mapagkumbaba at mabait. Malinaw ang kaisipan niya't independyente, may sariling paniniwala. Sa harap ng bawat pagsubok, nagpapatuloy siyang mag-isa. Minsan nangangarap ako na sana'y di siya ganito katata at mas umasa sa akin.
Talaga bang magtapat ka? Magpapakasal? Presidente Lin, nagtatanong ka kay Presidente Tang. Siwi, nais kong ingatan ka habang buhay. Pakasalan mo ako. Pakasal ka sa kanya. Asset transfer agreement ito. Isa 0 bilyon mula sa account ko. Ang nailipat na, regalo ko para sa kasal. Sana magustuhan mo. Oo, ang mayamang tao sa Jiangcheng ay si Presidente Tang. Bakit ang saya mo? Siyempre, binayaran ako ni Presidente yon ng 1 milyon para magtago. Nagawa ko na, di ba dapat masaya ako? Bakit wala akong natanggap?